Sa isang tahimik na sandali, inihayag ni Soren na nagsisisi siya dahil hindi siya nakabisita ng mas maaga sa ama ng kanyang asawa. Napasorpresa si Yusola nang marinig iyon, agad daw siyang lumingon na may pagkabahala at sinabing hindi magiging problema kung pupunta sila sa tahanan ng pamilya ni Surin, ngunit nag-alinlangang banggitin ang tungkol sa ama niya. Pinutol ni Surin ang kanyang sasabihin at malinaw niyang ipinaliwanag na hindi siya kailanman tinanggap ng ama ni Yusola, subalit kahit ganoon, palagi raw itong naghihintay sa kanyang pagbabalik. Nag-alala si Yusola at nanginginig ang tinig ng tumugon na maaaring dalhin sila ng pagbisita sa isang mapanganib na sitwasyon. Matapos iyon, nagpahayag si Surin ng may matibay na paniniwala na alam niya ang tamang desisyon at inilatag na para sa kanya ito ay isa ring hakbang tungo sa kinabukasan ng kanilang anak. Maingat niyang niyakap si Yusola para pakalmayan ang nag-aalangan niyang puso at ipinahayag ang pag-aalala kung baka mag-away si Jok at ang kanyang lolo. Tumango at nagmuni-muni si Yusola, at nagpahayag na kahit gaano man ang panganib, kailangan nilang pumunta sa Heavenly Demon Palace para sa kinabukasan ng kanilang anak. Naging mitya ng pagbabago ang eksenang iyon, lumipat ang kwentong sa masiglang pamilihan kung saan naglalakad ang mga tao at nagkakapanukalang bumili ng gamit. Sa gitna ng ingay ng hirek-pikek, napansin ang isang payak na karinderyo kung saan dalawang lalaki ang nagsalo ng pagkain. Ipinahayag ng isang lalaki na nakadamit dilaw na nakita na niya ang anunsyo mula sa Alliance Orthodox. Tumango ang kanyang kausap at sinabing maayos na naipaliwanag ang maling pagkaintindi tungkol sa pinuno ng Sekjong, ngunit umaasa siya na ilalantad din ang katotohanan sa likod ng pagkamatay ng pinuno ng pamilya Imons. May mga dumadating na usapan, dagdag niya, na ang panganay na anak ng Orthodox ay hindi makontento at umakto mismo. Nagpatuloy ang lalaking nakadamit dilaw na ay lahad ang dumaraming haka-haka, may nagsasabing ito ay gawa ng isang assassin mula sa Alliance ng Southern Peak, may nagsasabing ito ay tungkulin ng nagwagi sa Heavenly Dragon Tournament, at may humihinalang may mga lingkod mula sa loob ng pamilya na sangkot. Napuno ng teorya ang paligid at nasabi niya na napakaraming posibilidad na pumapaimbulog tungkol sa pagkamatay ni Imons. Nagtanong naman ang isa sa kanila kung babagsak nga ba ang dakilang angkan ng Northern Heaven dahil sa pangyayari. Tumango ang kausap ngunit idiniin niyang hindi ito mukhang posible, kung buhay pa si Iman, malamang daw natatangkilikin pa rin siya bilang isang bayani ng Jiangho, ngunit sa ngayon ay naglalaho ang katiyakan at hindi nila alam kung ano ang susunod na mangyayari. Hindi naglaon, napansin ng mga tao ang isang anunsyo na nakadikit sa pader, isang sulat na paulit-ulit na naglalahad na si Jujisa ang nasa likod ng lahat. Inuulit ang pangungusap ng magkakaiba ang pagkakasulat, na nagdulot ng pagkalito sa mga nagbabasa at nagbigay ng impresyon na may sinadya o itinatagong mensahe sa likod ng mga parirala. Lumipat ang eksena sa loob ng pangunahing bulwagan ng Clan Boxian, kung saan nakita si Imhagi na nakatayo na halatang masungit at nagngingit-ngit sa galit. Ipinahayag niya na hindi niya maintindihan ang kasalukuyang kalagayan at nagtanong kung paano namatay ang pinuno ng alyansa at ang kanyang lolo ng ganoon na lamang. Samantala, sa kabilang dako sa bulwagan ng Alliance Southern Peak, nagsagawa si Inong ng isang agarang pagpupulong kasama ang mga matatanda. Naging magulo at puno ng pagtatalo ang silid, isa sa mga matatanda ang nagbigay diin na pati ang pag-iral ni Danwall ay hindi pa malinaw, at inilarawan niya ang sitwasyon na parabang nasusunog na ang kasalukuyang katayuan ng kanilang mga kaaway. May isa namang Tetsuo na tumugon na ito raw ang tamang pagkakataon upang tuluyang alisin ang kanilang mga karibal. Isa sa mga nakatatandang miyembro ng pulong ang nagpahayag ng pag-aalala. Aniya, hindi pa raw nila batid kung anong uri ng kapangyarihan ang tunay na sangkot sa mga pangyayari, kaya't kinakailangang manatili silang mapagbantay. Sa gitna ng ingay at mainit na pagtatalo, itinaas ni Inyong ang kanyang ulo, at ang matalim niyang titig ay nagpalamig sa paligid. Dahan-dahan, naramdaman ng lahat ang bigat ng kanyang presensya. Sa malamig ngunit mariing tinig, iniutos niya na tawagin agad ang unit ng White Tiger. Samantala, sa isang madilim na silid sa ilalim ng asosasyong Flying Swallowtail, bumalot ang tensyon. Ang mga pader at sahig ay may mga bakas ng dugo, na para bang katatapos lamang ng isang madugong pamamaslang. Sa gitna ng silid ay nakatayo si Yun Lady, isang babae na may maringal na tindig at likas na awtoridad, napapalibutan ng kanyang mga tapat na tauhan.
Lumapit ang isa sa mga bantay at nagulat na kulang na raw sila sa oras. Umiti si Yun Lady ng bahagya at sumagot ng kalmado, sinasabing ituloy lamang ang plano. Idinagdag pa niya na bagaman nakakapagod, nakatanggap siya ng isang kawili-wiling balita, kaya't panahon na upang magtungo sila sa Wuhan. Habang lumulubog ang araw at ang kulay ng dapit hapon ay sumasanib sa langit, ipinakita naman sina Sean Muak, ng Lisang, at Yang Haiyong na tahimik na nagkakape at nag-uusap. Nagsimula si Sean Muak sa tanong na puno ng pag-uusisa, narinig daw niya na ang babaeng pumatay kay Imans ay pinoprotektahan ngayon ni Lijen. Bahagyang ngumiti si Nang Lisang at sumang-ayon, na hindi na raw ito nakapagtataka sapagkat tulad ng ama nito, si Lijen ay palaging may malasakit sa mga mahihina. Ngunit napansin ni Nang Lisang na tahimik lamang si Yang Haiyong, nakatitig sa kulay kahel na kalangitan. May pagtataka niyang tinanong kung bakit ito tahimik at tila may malalim na iniisip. Hindi agad sumagot si Yang Haiyong, ngunit nag-iba ang ningning ng kanyang mga mata, tila puno ng pangamba. Sa loob ng kanyang isip, napabulong siya na hindi magtatagal at ang buong Jiangho ay muling lalamunan ng kaguluhan. Pagsapit ng gabi, nagniningning ang mga daan sa liwanag ng daan-daang lumilipad na parol. Sa gitna ng masiglang kapistahan, ginaganap sa entablado ang isang pagtatanghal na muling bumubuo sa eksena ng pagkamatay ni Imons. Ang isang aktor, na ginawang kamukha ni Inyong, ay umarte bilang tagaparatang kay Sekjong, tinutulig sa ito bilang mamamatay tao ng pamilya Li Hanjiang. Sa kasunod na eksena, itinusok niya ang hawak na espada sa aktor na ginaganap si Imons, dahilan upang magpalakpakan at magsigawan ang mga manunood. Habang nagsasaya ang karamihan, si Chorayan naman ay nanatiling tahimik. Sa kanyang isip, tinanong niya kung may nag-utos bang magdaos ng ganitong pagtatanghal, ngunit kahit paano, naisip niyang ito'y magiging daan upang malaman ng lahat ang katotohanan tungkol sa pagiging inosente ng kanyang ama. Ilang sandali pa, lumapit sa kanya si Lijen mula sa gitna ng tao at pabirong tinanong kung mas magaling na raw ba ngayon ang kanyang pag-arte. Habang tinatapik ang balikat ni Chorayan, sinabi rin niyang naglagay na siya ng mga bantay sa paligid upang hindi magawang sakta ng clan Boxian ang sinuman. Kasunod nito, dumating ang batang iniligtas noon ni Lijen mula sa tahanan ng pamilya Li Hanjiang. Umiti si Chorayan at ipinaliwanag na madalas na raw itong kasama ni Sur Ayon kaya't hindi na ito gaanong umaasa sa kanya. Dagdag pa niya, ipinahayag ng kanyang ama na tuturuan niya ang bata ng sining ng pakikipaglaban. Umiti si Lijen ng marahan, sinasabing magandang ideya iyon para sa kinabukasan ng bata. Gayunman, napansin ni Chorayan ang biglang paglungkot sa mukha ni Lijen, at sa kanyang isipan ay inamin niyang kahit hindi nagbabago ang tono o ekspresyon ng binata, ramdam niya ang bigat sa puso nito. Sa pagkakataong iyon, naisip niyang ang mga kamay na minsang lumubog sa dugo ay tila nagpapakita rin ng pagod at pangungulila. Sa pagnanais na pagaanan ang gabi, nilapitan ni Chorayan ang isang nagtitinda ng mga parol at inaya si Lijen. Ipinakilala ng tindero ang lampion ng mga pangarap, na ayon sa kanya ay may kakayahang tuparin ang anumang kahilingang isusulat dito. Tahimik na nagsimulang magsulat sina Chorayan at Lijen ng kani-kanilang mga hangarin, at nang matapos, magkasabay nilang pinalipad ang kanilang mga parol sa tabi ng ilog. Habang marahang sumisinag ang liwanag ng mga ito, tinanong ni Chorayan kung ano ang isinulat ni Lijen. Bahagya lamang itong ngumiti at sagot niya, hindi raw magiging masaya kung sasabihin niya yun, at tiyak daw na ayaw din niyang ibunyag ni Chorayan ang sa kanya. Pagkatapos ay ngumiti ito ng may pahiwatig at nagpasalamat dahil inisip daw siya ni Chorayan. Napamulahan ng mukha ang dalaga, nahihiyang napangiti habang lumulutang sa himpapawid ang mga parol. Sa gitna ng daan-daang ilaw sa langit, mababasa sa parol ni Chorayan ang kanyang time na hiling, kalusugan para sa pamilya at tagumpay kay Jok Lijen sa kanyang paglalakbay upang masakop ang mundo. Habang pinagmamasdan nila ang mga parol na dahan-daang tumataas, tahimik na tumitig si Lijen kay Chorayan, at sa ilalim ng malamlam na liwanag, marahan niyang iniunat ang kamay, tila nais sanang hawakan ang kanya. Bago pa man tuluyang dumaikit ang kanyang mga daliri, biglang nag-alarma ang matalas na pakiramdam ni Lijen. Nakadama siya ng paparating na panganib. At tama nga ang kutob niya, isang malakas na atake ng enerhiya na ginamit ang tubig bilang daluyan ang biglang tumama patungo sa kanyang ulo.
Sa bilis ng kanyang reaksyon, mabilis niyang naiwasan ang serangan at agad niyang sinuri ang paligid gamit ang matalim na paningin. Sa gitna ng mga alon ng tubig na kumikislap sa liwanag ng mga parol, napansin ni Legion ang kakaibang aura ng enerhiya na nagliliwanag ng kulay rosas. Biglang tumulim ang kanyang tingin. Sa tinig na mariin, sinabi niya kay Charion na huwag magtagal sa pagbili ng gamot para sa ama nito. Pagkasabi niya nito, agad siyang tumalon at bumulusok patungo sa pinagmumula ng kakaibang enerhiya sa gitna ng ilog. Ngunit ilang sandali pa, ilang nilalang ang biglang lumitaw at sabay-sabay siyang inatake gamit ang kanilang mga espada. Sa bilis na hindi inaasahan, naiwasan ni Legion ang bawat tebasan ng walang kahit bahagyang gasgas. Tumalon siya paatras at agad naghanda upang gumanti ng pag-atake. Sa isang mabilis at matatag na galaw, hinugot niya ang espada na minana pa mula sa kanyang ama. Pagkaigpaw ng espada, isang malakas na bugzo ng enerhiya ang sumabog at bumalot sa kanyang atake. Sa isang iglap, tumama ang matatalim na guhit ng kanyang espada sa mga kasuotan ng mga kalaban. Ngunit sa halip na magpatuloy sa pag-atake, biglang huminto ang mga ito. Maayos silang pumwesto sa ibabaw ng mga parol na lumulutang sa tubig, tila nagpapakita ng paggalang sa pagdating ng isang mahalagang tao. At hindi nga nagtagal, mula sa dilim ay lumitaw ang isang lalaki na naglakad ng may kapanatagan at awtoridad. Matalim ang titig ni Legion sa bagong dating, at sa malamig na tinig ay tinanong niya kung bakit siya ipinatawag sa lugar na yon. Bahagyang ngumiti ang lalaki habang pinaglalaroan ang mga butil ng tubig sa kanyang palad. Sa tinig na kalmado, sinabi nito na marahil ay dala lamang siya ng matinding pagkamausisa sa kakayahang taglay ni Legion.